Yan, good morning. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno, mga idol, tamang kayong panig ng bansa naroon. Ay muli ko kayong binabati ng isang magandang umaga. Siyempre, tayo naman tulad ng dati, sa larangan ng serbisyo publiko ay magkukwentuhan lamang tayo. Samahan nyo ko sa Meknik Sandali itong ating programa para naman kahit papano ay may makasama itong inyong lingkod. Bueno, mga idol, shoutout sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Siyempre naman, idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Pero sa Meknik Sandali, sana'y samahan nyo ko at meron lang tayong tatalakayin sa mga nakaraang pangyayari tungkol sa, kung natatandaan nyo, nagkaroon ng bigayan nung ang nakaraang mga linggo ang ating DSWD, sabi nila ayuda. At isa nga ang inyong lingkod sa nakatanggap nung sinasabi nilang ayuda. Pero ang malungkot lang mga idol, tatalakayin natin yung mga pangyayari dahil kasi may mga senior tayo na hindi nakasama doon sa tinatawag na ayuda dahil kasi nga ayon sa mga taga DSWD, yun daw may mga social pension na tinatanggap ay hindi kasama dito sa ayuda na ipinamamahagi sa mga barangay. Pero mga idol, talking about ayuda, kung ating pag-aaralan yung ayuda na kanilang ipinamamahagi, tila parang may problema dahil kasi kung ikaw ay social pensioner ng DSWD, marahil dito sa ayuda, kung kasama ang pangalan mo sa bibigyan ng ayuda, dapat ibigay. Wala namang kaugnayan yan doon sa sinasabi nila na miyembro ka ng social pension. Pasabihin natin, totoo may social pension yung ating mga tiga DSWD na ibinibigay sa mga senior o doon sa mga PWD, hindi naman sila siguro kasalanan, hindi naman siguro nila kasalanan na mapasama pa sila dito sa ayuda na ipinamamahagi nitong mga nakaraang linggo. Nakaraang linggo, ano yun Saturday, nung hindi ako nagkamali, nung 18 ng Mayo. Pero isipin mo mga idol, nagtyagang pumila yung ating mga senior sa kainitan, tapos yung mga PWD natin, kung kailang hayahay na sila sa loob ng Guadalupe cover court, doon ginanap at saka sila marireject at hindi makatatanggap dahil nga akala namin pagdating doon okay na, bigayan na agad. Ayun pala, may interview pa. In-interview kung ikaw miyembro ng social pension. Pero dapat miyembro man o hindi ng social pension, kung kasama na sila doon sa mga nakalista na bibigyan ng ayuda, dapat ibigay na lang. At saka na lang kansilahin yung kanilang kung sa mga susunod na ayuda ay hindi na sila kasama. At saka dapat yung ganito, nagkaroon kasi ng misinformation. Dapat ang advice natin sa ating mga kinaukulan na nakakaalam tungkol dyan sa mga ayuda, lalo na yung mga tiga DSWD natin, na siya nangangasiwa, mga idol, pare-pareho tayo na sa larangan ng serbisyo publiko. Dapat pagka mga ganon, antimano, sa barangay pa lang na pagkakalooban ng ayuda, ini-inform nyo na kung sino ang kasamang bibigyan at kung sino ang hindi mabibigyan. Para wag naman sila mag-effort ng kanilang panahon para pumila pa rin sa napakainit, tapos magpalista, etc. Tapos pagdating na sa loob, kung kailang hayahay na, marireject lang din pala sila. Dapat sa barangay pa lang na pagkakalooban ng ayuda, ini-inform na yan. Sana mga taga DSWD, ayusin natin ang ating sistema sa larangan ng serbisyo publiko.
Dahil pare-pareho naman tayo na sa larangan ng serbisyo publiko, pero dapat yung mga ganyang pangyayari, huwag nang mauulit na magkakaroon ng misinformation tungkol sa pagbibigay. Dapat antimano yan pagka nag-announce kayo na magkakaroon ng bigayang ayuda sa bawat barangay, kung saan manggaling ang ayuda na yan, ini-inform nyo na yung mga may pension dyan, sa DSWD, may mga social pension, etc., kung ano-ano pa, hindi na kayo dapat pumila o magpalista sa ganyang sistema dahil kayo ay may pension. Ganun sana mga idol. Para naman yung mga senior natin na kung sakaling may pension man sila, huwag na silang umasa na makakatanggap sila ng ayuda. Di ba? Tama mga idol. Kaya kuminsan tayo mga nasa gobyerno ay napupulaan din ng ating mga mamamayan dahil nga sa mga maling sistema. Di ba? Tama? Kaya dapat mga idol next time, wag na maulit yung mga ganyang pangyayari na kung kailang hayahay na yung ating mga tatanggap ng ayuda at saka sila marireject. Di ba? Tama? Kasi kagaya yan, hindi man mag-react sa inyo yung mga na-reject, pero yung bulong-bulungan, hindi mawawala yun. Kaya sana, ito, may panibagong ayuda na magbibigayan. Ewan ko lang, sabi, itong 18 daw, itong 28. Ito, pakain ko malaman, baka bukas o kung kailan yan, gaganapin daw yata naman yan sa Viejo, Guadalupe Viejo. Itong nakaraan, ginanap sa Guadalupe Nuevo. Sana ito, yung mga tatanggap ngayon, dapat na-inform nyo na kung sino ang tatanggap at kung sino hindi. Para naman, wag na mag-effort yung mga hindi karapat-dapat tumanggap. Diba? Sipin yung mga idol, nagtsagang pumila, yung mga senior natin, mga PWD natin. Ang init pa naman doon sa pinagpilahan namin, Kasama ang inyong lingkod na pumila ron dahil isa rin ako sa tatanggap. Pagdating sa loob, kung kailang ayahay na at nakakapag-relax na dahil nga, presko na, nasa loob na At saka marireject pagdating ng bigaya na. Pero ito yung inyong lingkod, hindi naman ako na-reject dahil hindi naman ako kasama ng sinasabi nilang social pension. Although may trabaho tayo sa barangay bilang lupon, taga-pamayapa, yung nga sinasabi ko, ano man ang sistema, pagdating sa ayuda, dapat ibigay na. Kasi ang tanong nga ng iba, nakalista na kami dyan, kasama na kami sa bibigyan. Ang tanong, nireject kami, kanino mapupunta yung para sa amin? Di ba? Tama? Yun ang tanong nila. So, wala tayong pakialam kung anong sistema ng DSWD dyan dahil kasi nga sila nakakaalam yan. Pero ang ating lang, sana, para wag na magkaroon ng ganyang pangyayari, wag nagkaroon ng misinformation, antimano, kayo na nag-a-announce na magbibigay ng ayuda, i-inform nyo na ng maayos sa mga kinaukulang barangay na dapat pagbigyan ng ayuda. Para naman, wag na umasa yung iba. Kasi hindi may iwasan yung kaguluhan dyan pagka ganyan dahil kasi nga, umasa na sila nag-effort na, pumila na, nagtiyaga na. Dapat, umpisa pa lang, binibigyan nyo na yung tamang informasyon. Pero mga idol, sa maikli sandali nitong ating naging talakayan, sana, inuulit ko lang, huwag nang maulit yung mga ganyang pangyayari na nagkakaroon ng misinformation. Bilang sa larangan tayo ng serbisyo publiko, ayusin natin yung ating trabaho. Para, kasi kapintasan din natin yan mga idol kapag tayo ay laging may kamalian. Siyempre, yung mga umaasa sa ayuda, hindi natin sila masisisi dahil unang-una, nag-effort na sila ito namang matigang barangay natin, hindi rin naman natin sila masisisi dahil kasi ang may pagkakamaling malaki dyan, yung mga kinaukulan na magbibigay ng ayuda. Lalo na kung ang DSWD ang nangangasiwa dyan, sila ang may laking pagkukulang dyan dahil karoon ng misinformation tungkol sa mga tatanggap at hindi dapat tumanggap. Ano ba? Tama mga idol? Sana kahit pa paano nagkaroon ako ng magandang idea sa ating mga mamamayan tungkol sa sistema. Yung mga dapat tumanggap ng ayuda dyan, halimbawa sa barangay, kabalita kayo na magkakabigayan ng ayuda, kayo na mismo ng mga taga-barangay, alamin ninyo, baka magkaroon na naman ng misinformation dyan. Sino-sino ba ang hindi dapat nating ilista dyan? Yung mga taga-barangay na sana mismo sino ba mga hindi dapat nang ilista dyan? At sino ang mga kasama dyan, sino ang hindi?
Ganon, kayo na mismo mga taga-barangay na kung saan man kayong barangay na nasasakupan, kayo na mismo mag-imbestiga o alamin nyo sa ating mga kinaukulan para hindi na magkaroon ng problema. Ano ba tama? Hindi namang mga mismong gustong tumanggap, kayo na mismo makipag-ugnay o kasama ba kami dyan. Kasi meron kami mga social pension, etc. bla bla bla. Baka mangyari na kung kailan nakapila na at nandito na kami, i-reject kami. Ganon, di ba tama mga idol? Sabagay, hindi natin masisisi ang mga kinaukulan at sino pa man sa mga pangyayari dahil tao lang tayo na pare-pareho nagkakamali. Di ba? Yung atin lang, nire-remind lang natin sa mga pangyayari na sana wag nang mauulit yung ganun. O para wag tayo pare-parehong mapagod o mapirwisyo. Di ba? Tama mga idol? Salamat na marami sa may kisindang ito. Shoutout nga pala dyan sa ating mga barangay dyan, sa mga kayong barangay naroon, lalo na sa ating mga butihing barangay captain na siyang nangangasiwa sa bawat barangay, saan man silang barangay naroon. Shoutout sa inyo mga barangay captain, lalo dito sa ating sa barangay natin. Shoutout sa iyo, Kap, saka sa ating mga pinaukulan nitong ating barangay. Bueno, salamat na marami at sinamahan nyo ako sa may kisindali. Sana nakapulot kayo ng konting impormasyon sa ating mga tinalakay ngayong oras na ito. Salamat marami. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet ng Boyet Vlogs TV. Pansamantalang nagpapaalam. Pero bago tayo mag-walay, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button. Kung may mga comment kayo, lagyan nyo na rin sa comment section para matalakay natin sa susunod pa natin mga programa. Kung meron kayong mga tanong, lagyan nyo rin dyan sa comment section para naman matalakay din natin sa susunod natin programa. Gano'n Kasi muli, ikaw yung lingkod, si Boyet. At matalang nagpapaalam. Paalam!